Kakatapos lang po ng Autism Awareness Month at sa pagdiriwang po ng Labor Day naman ngayong araw, gusto nating palawakin ang kahulugan ng manggagawa. Hindi lang po ito para sa mga nag-oopisina or nagko-construction o nagpapabrika, kundi pati na rin sa mga kabataang lumalaban sa sariling hamon. Lalo na ang mga nasa autism spectrum na patuloy na nagsusumika para sa kanilang pamilya. Kung sino po siya, panoorin po natin. Sa murang edad na 16, bitbit na ni Jovi Cray Art Padagas ang bigat ng responsibilidad na karaniwang inaako ng mas nakakatanda. Sa bawat umaga sa Daan Bakal, Marikina, hindi lang siya isang simpleng kabataan. Isa siyang vendor, isang anak, at isang inspirasyon. Sa kabila ng nasa autism spectrum, pinipili niyang harapin ang mundo araw-araw. Tanga ng lakas ng loob at pusong hindi sumusuko. At sa bawat hakbang, unti-unti niyang pinapatunayan na ang limitasyon ay hindi hadlang, kundi bahagi ng kanyang paglalakbay. Dahil si Jovi, sa simpleng paraan, ay nagpapakita ng isang napakalaking katotohanan na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pusong handang lumaban para sa mga mahal sa buhay. Kasama po natin ngayon si Jovi Cray Art Padagas at ang kanyang mami na si Mami Marisa Padagas. Good morning po sa inyong dalawa. Magandang buhay po. Oo, ang ganda naman ang bati ni Mami Marisa at Happy Labor Day. Yes po. Dahil pareho rin kayong manggagawa, pati si Jovi. Kamusta ka, Jovi? Ayos lang naman po. Kinakabahan po. Kinakabahan. Hindi ka naman nag-work this morning. Ano lang po, yung sa... Taas natin, Jovi, yung mic para marinig ka. Nagana lang naman po ngayon, pahinga lang din po. Kasi pagod po kami. O Dami kasi, pong gawain. ano ba ang ano ninyo, ang pagbebenta ninyo ng food? Monday to Friday? Ano po, all week po. All week? Opo. 7 days a week? Yes po. Oo, tapos sabi mo sa akin, nag-uumpisa kayo ng 3:00 ng umaga kasi niluluto nyo pa. Opo, lahat po. Pasimula po dun sa mga chili sauce, tapos paghahanda ng sidecar, yun po. Lahat po pinaghahandaan po. So, ano ba ang mga roles ninyo? Si Jovi yung taga-bisikleta, Ako, ano rin po, taga-tinda po. taga-tinda rin. Tapos si mama po yung taga, ng finance po. Ikaw ask ng bayad. Yes po. Nag-finance. Kasi nangyari po yan kasi dahil nga siya autism, di ba? Meron sila mga level of sa mga academic. So yung math, ayaw niya talaga. So, mahilig din siyang humingi ng pera minsan dahil nga pag autism, minsan nagugutom. So, sabi ko sa kanya, mahalin mo yung math kahit yung mga basic lang. Kasi importante siya sa buhay. So, yung pagtitinda niya is just like experimental para yung math ay kanyang ma-adapt. Ganun siya nag-umpisa. Yes. So, siya magbabakasyon February, magbabakasyon na. So, sinabi ko sa kanya na if you want something, you must work hard. So, tinda ko siya. Galing naman ni Mami. Math exercise pala yun. Yes, kasi nahirapan siya magbilang, magbawas, mag-multiply, mag-divide. So, siyempre, pag mga autism kasi may mga leveling talaga sila na nahihirapan sila. So, kailangan nilang ma-experience para unti-unti nilang matutunan at ma-embrace na minsan kahit mahirap yung isang bagay, kailangan din ang tanggapin. So, ano ang mga pagbabagong na-observe mo? Simula nang nagsimula kayong magtinda ni Jovi, Mami? Ano siya, naging mas lalo siyang responsable. Then nakita niya yung value ng money na pag hiningi mo pala at ikaw na yung kumikita, mahirap na siyang gastahin. Tama. So, unang-una niyang mahirap pala. Na yan, Napakahirap palang kumita ng 100, 50. Minsan may mga customers na nagde-demand na 50, mahal pa sa kanila yon. So, nag-i-struggle siya na parang gusto niya mabaan yung paninda niya para nang naaawa siya. Pero kahit palugi, yon nangyayari din yung bisan palugi.
Kasi sa awa niya, gusto lang niya makakitang makakain dahil nga malaro pera yung mga tao, dahil nga mahal daw yung 50 pesos. So nakikita niya yung value ng money na mahirap kitain at mahirap din yung salagang 50, nahihirapan din yung ibang taong makabili. So naging value sa kanya yung mga ganung Pero bagay. napakahaba ng trabaho. Nakakapagod ba? Jovi, 3:00 kayo nag-uumpisa, tapos lumilipat-lipat pa kayo ng pwesto. Opo. Tapos sabi mo nga sa akin, mabigat. Yung sidecar dahil ang dami yung bit-bit. Opo. Ano yung pinaka-challenging para sa'yo? Yung pag-aantay po ng mga customer. Kasi most of the time po, wala pong bumibili. Tapos yung sa ibang vendor din po, parang nanginayang din po kasi parang ayaw po nila sa akin po. Na Ayaw nila saan? sa mga, parang challenge po sa kanila din po yung pagka lumilipat po ako, Oo. na parang nagko-compete po, ganon. Oo, parang Tas yung tinitignan ka sa ng masama ng mga ibang vendor para Opo. bang, oy, pwesto namin to, ganon. Minsan po nasasaktan din po kasi ako dahil gusto ko lang din naman po magtinda rin po. Parang pareho-pareho lang naman po kami. Pero ba't parang ganun po, parang iba po yung trato po. Oh, naku. Pero meron din bang magandang naidudulot ito para sa iyo? Ano yung napupulot mo naman na nakakatuwa or inspire sa iyo? Para sa akin po, parang discipline po. Tsaka pagiging responsable kahit mag-isa po. Pag nakikita ba nila yung sign dun sa karatula ninyo, Mami Marisa, anong nagiging reaction ng mga tao? Because you have a sign talaga saying that Jovi's in the autism spectrum. Anong mga nagiging reaction ng mga taong nakikita? Minsan din natin talaga may iwasan, may negative and positive talaga eh. Yung iba, sabi, autism na pinagtitinda pa. Yung iba naman natutuwa kasi kailangan maging independent ng isang bata. So no matter what you do, meron talaga masasabi ang tao. Pero for me kasi, kaya ako gusto ko maging eye-opener sa government na may ma-high function ng mga autism, ang mga PWDs, na hindi na nabibigyan ng pagkakataon na maging parte ng lipunan. So, yung inclusion, the acceptance, and also the tulong ng governments para sa kanila, ay gusto naming may paramdam sa kanila na kahit may mga autism mga tao dito, meron pa rin silang ambag sa lipunan, na hindi sana sila na-left behind. Totoo yan. Kaya nga, buti nakita ko yung isang kasama ninyo. Di ba, she's also part of an organization for inclusivity. Diba? Advocacy din po kasi ako ng mga PWDs community and the Society of Oo. Autism. So sa aming lungsod po, ako po ay nakikipag-dialogo para po magkaroon ng program and projects na pang matagalang tulong sa mga PWDs communities. Ganun po. Tama. Kulang na kulang pa talaga yung inclusion Yes. ng mga ilang sektor natin sa lipunan na nababaliwala or hindi masyado nabibigyan ng pansin. Yes. What is it like, Mami Marisa, na magkaroon ng isang anak in the spectrum? So, Para maintindihan ng ating totoo mga lang, kaga. nung una, napakahirap talagang tanggapin. Kasi hindi mo alam kung ano ba talaga ibig sabihin ng autism. So, marami nagsasabi, unang-una, retarded, masakit as isang magulang. Kasi kahit kami, hindi, parang, sino ba dapat sisihin? Magulang ba dahil naging karoon ka ng anak na autism? So, hindi mo masagot yung katanungan, pero nakikita mo yung bata na mas nangangailangan din. So, sa amin bilang mga autism parent, ang hinihingi namin is empathy, especially sa mga school. School kasi, dahil kahit sabihin na may inclusion, pag nakita nila ang bata, may autism, ayaw tanggapin. So, napakasakit na tinatanggihan ng anak mo na gusto nila diretso sa SPED. On paper lang pala, Oo. yung kanilang So, pagka-inclusive. Yes, may mga ganong factors. Kaya lalo kong nag-advocate ng dapat yung mga batas na ganito ay kailangan na-implement ng tama. Pangalawa, sa therapy session. Ang hirap kumuha ng slot kasi sa mga ospital, konti lang po yung mga doktor na specialize sa mga ganitong sitwasyon. So, bago ma-assessment ng isang bata, bago ma-therapy, taon ang bibilangin. Pag gusto mo naman mabilisan sa private, so gagastos ka ng 7,000 a week sa therapy. Paano yung mga magulang na mga walang kakayahan
para sa ganitong sitwasyon. Katulad nga po nung sinasabi nyo sa akin, yung pagtitindang ginagawa ninyo, kikita kayo ng magkano? Nakita ka lang ng 1,200, 1,500, pero yung araw-araw na gastusin Oo. ay halos kulang pa din naman. Kita na yung 1,200, hindi Di nga pa, eh. di pa. Dito Tatanggalin talaga. mo pa yung Oo, operation exhibition, cost mo yes. doon, di Yung ba? pagod pa. Magkano na lang yung take home? Parang nangyayari lang sa amin hinayaan ko siyang malibang sa ganong sitwasyon para matuto siya na mag-strive pa at mag-communicate. So, hindi talaga to tungkol sa, paghahanap buhay ko, hindi pagbibigay ng experience Yes, kay Jovi. At mapatunayan din na ang ating mga kadang nasa autism spectrum ay hindi sila disabled. Meron lang silang different. Differently. They're just differently Ibang able. perspektibo sa ibang bagay. Na natututo sila sa ibang way, sa ibang pamamaraan. So, tanggalin natin sana yung isipin natin na porket mga autism sila, mga PWD sila, sila ay kakaiba. Kaya nga namin sila ina-expose sa lipunan para rin malaman nila ang normal na mundo ay makita nila na tanggap sila dapat, walang naiiba. At saka dapat mabigyan din sila ng oportunidad na katumbas na ibibigay na oportunidad sa kahit sino man. 'Di ba? Pantay-pantay lang dapat, 'di ba, Mami Marisa? Pero ano po ba ang pangarap ninyo para kay Jovi? Ako, pangarap ko lang naman sa kanya kasi nga dahil nga siya ay autism. Nag-iisa pa siya. So, ang ginagawa ko namin bilang ng mga magulang niya ay hinayaan namin siya ma-expose ang sarili niya. Kasi di habang buhay na andito kami. Tinuturuan ko siya maging independent. Tinuturo ko sa kanya kung ano yung mga rights niya. Para kahit pa paano marunong siyang ilaban ng sarili niya. Pangalawa, yung pagtitinda. Kasi di natin alam pagdating ng panahon kung tatanggapin pa siya sa trabaho. Kasi nga may discrimination pa rin. Di mawawala yun eh. So, tinuturuan ko siya ng ibang skills, ng ibang kakayahan niya, para kahit sa sarili niyang paraan, mabubuhay siya. Na hindi siya magiging burn sa iba pang mga kung sakaling mawala man kami. And then, makita niya yung realidad na hindi lahat ng mundo ay maganda. So, even though there's a negative D, maging positive pa rin sa kanya. Na yung mga struggle na nakikita niya ay magiging inspirasyon niya na mahirap, pero pag nalagpasan mo, achievement mo yon. So, ang sinasabi ko sa kanya, maging mabuting tao ka lang. Hindi ko hinahangad na maging mayaman ka, maging matalino ka. Kasi nga sa academic din, problema siya. Ang sabi ko lang, maging mabuti kang tao, kahit anong mangyari. Kung may mabuti, gumawa ng mabuti, i-pay forward mo lahat ng kabutihan at may balik din yan pagdating ng panahon. Tama. Alam mo yung pagiging mabuti, napakahirap gawin yan eh. Yung magpayaman ka, madali lang para sa ibang tao, pero yung para maging mabuti sila, hirap na hirap sila, Mami Marisa. Kaya napaka-valuable po nitong itinuturo nyo kay Jovi. Jovi, anong nais mong sabihin para sa iba pang mga kabataan na that might be also in the autism spectrum, na may ibang klaseng abilidad? Anong gusto mong sabihin sa kanila? Sana wag po silang susuko kahit sana po ang pinagdadaanan. Pag-aralan lang po lahat ang mga naranasan po nila, matuto po at lumaban pa rin po. At alam mo, hindi mangyayari lahat to kung wala kang mami na ganito. Malakas, palaban, hindi sumusuko. Anong gusto mong sabihin kay mami? Mahal ko pa rin naman po siya kahit ano pong mangyari. Dahil minsan din po kasi na-stress naman po yung mami ko, na-stress din po ako. Nag-aaway po kami minsan. Pero sa dulo rin po, naiintindihan ko rin naman po. Napag-iisipan ko naman po yung lahat. Kung bakit po. Alam mo, mas lalong tumatatag ang isang relasyon kapag meron ding ganyang klaseng alitan. At least nag-uusap kayo, 'di ba? At least mas lalo kayong nagiging close, 'di ba? At bilang Labor Day, ano bang gusto nung iparating sa mga tao tungkol sa mga tulad ninyong patuloy na nagsusumikap sa kabila ng mga hamon sa buhay? Mami Marisa, ikaw muna. Ang trabaho, mahalin natin. Kahit gaano pa to kaliit, kahit gaano to kababa. Kasi wala namang ibig sabihin ng mga salary grade na yan eh.
lahat ng tao ay mayroong kanya-kanyang tungkuling ginagampanan na mahalaga. Maliit man to o malaki. Lahat tayo ay mayroong importanteng purposes sa bawat trabahong ating ginagampanan. Kung wala tayong mga empleyado, wala din ang mga consumer, wala din ang mga services. So, isang tao, isang trabaho ay mahalaga. Huwag natin ikahiya. Kung tayo may janitor, kung tayo man ay CEO, lahat tayo ay pantay-pantay. Lahat tayo ay naghahanap buhay para sa ating pangarap, sa ating pamilya, at purposes natin na magbigay ng pagtulong sa ating kapwa. Kasi ang ating trabaho, hindi lang yan sa pera eh. Ito ay serbisyong ibinibigay ng taus-puso at dedikasyon sa ating mga kapwa nating Pilipino. Dahil ang pagtatrabaho ay para sa kapwa, hindi lang para sa ating mga sarili. Napakaganda magsalita ni Mami Marisa. Ibang klase. Iboto na si Mami Marisa. Nice one. Thank you very much, Mami Marisa. Talaga naman, ang dami na inspire sa kwento ninyo at sa lahat ng mga shinare ninyo sa amin. Jovi, God bless you. Keep Thank you you po. strong and healthy at mas pagpalain ka pa sana ni God. At balang araw, dahil sa lahat ng mga ginagawa mo ngayon, I'm sure mabibless ka ni God. At ikaw rin, Mami Marisa. Maraming salamat sa pagpunta ninyong dalawa. Mag-ingat kayong dalawa, ha? Maraming salamat din po sa opportunity po. Mobile kayo eh, 'di ba? Mag-ingat po kayo. Meron po ba kayong gustong pasalamatan or i-shout out? Ikaw, Jovi, meron ka ba mga suki na nais pasalamatan? Nahanap na nila. Wala naman po. Pero maraming salamat pa rin po sa counting kahit pagbili pagkain po. Nakakatulong naman din po. Thank you. Ikaw, Mami Marisa, meron ka ba shout out? Ako naman ay tinatawagan ko po ng pansin ng lahat ng mga national and local governments na kayo po ang inaasahan namin na magpapabago ng buhay ng mga mamamayang Pilipino. Sana makagawa pa kayo ng mas magandang mga ordinansa, programa at proyekto na makakatulong sa lahat ng mamamayan. So, kayo yung kinakapitan ng mga tao dahil kayo ang gumagawa ng mga resolusyon at batas. Naway aming maramdaman mula sa maliit na mga tao hanggang sa malaking tao. Naway maggawin ninyong maayos ang ating bansa para naman ang ating mga mamamayan ay inspired magtrabaho. Magkaroon tayo ng saya habang tayo ay naghahanap buhay. So sana marinig ng mga nasa national at local government na yung mga mahihirap na tao, kahit sila ay nahihirapan, gumagawa sila ng tama at lumalaban ng patas, sana ay maipakita rin nila na maging good model din sila sa ating mga mamamayan. Tama. At para makatulong tayo kay Mami Marisa, isave nyo po ito at ishare ninyo sa lahat ng mga kakilala ninyo para naman yung mga marginalized sa ating lipunan ay mabigyan ng proteksyon na role din ng ating pamahalaan. Thank you very much, Mami Marisa. At thank you very much, Jovi. Patikim naman ang siomay mo next time. Sige po. Na-intriga tuloy ako at may pa-chili sauce pa pala at kanin. Thank you so much. Si Jovi po ay patunay talaga na ang kakayahan ay hindi nasusukat sa kondisyon, kundi sa determinasyong bumangon at magpatuloy. At sa mundong minsan ay kulang sa pag-unawa. Ang kanyang kwento ay isang paalala na sa likod ng bawat taong ating nakakasalamuha, may pusong lumalaban, naghahangad at patuloy na umaasa. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.